Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Shout out po sa inyong lahat ng mga masugid kong tagapakinig. Shout out kay Bro Rex TV, Loud Bro Zeros, Emilyn Binaliraw, Luyang 92 Tiger, Kat Burglar, Gi Sumudyo, GP Alejandro, Jimansub Channel, Rosie Dimisa, Lena de los Reyes, Hezrael D. Soriano, at Edmond Misterio. Sa lahat ng crew ng MV Nabi Viga, shout out din sa inyo. Ang kwentong ito ay hango sa totoong pangyayari. Nakalap ito ng aking kaibigan na si Marcelino. Dahil sa kanyang kagustuhang mailathala ang kwento, ay nagpadala ito ng liham sa akin. Para lalo mapaganda ang kwento, ay dinagdagan at binawasan ang mga pangyayari na hindi angkop sa mga tagapakinig. Tunghayan natin ang ipinadalang kwento ni Marcelino. Ako po si Marco, isa akong manlalakbay, taga-usig ng mga taong may kasalanan sa batas. Pinapaslang ko ang mga masasama at maraming kasalanan sa lipunan. Ngunit hindi ko inakala na pagdating ng panahon, ako ay naparatangan sa kasalanang hindi ko nagawa. Ako na ngayon ang inuusig ng batas. Para maintindihan ng lahat, umpisahan ko ang aking kwento noong namatay ang aming hari. Pero bago iyon, ako ang huling kausap nito. Kaya't ako ang naparatangan sa kanyang pagkamatay. Binibigyan lamang niya ako ng isang kautusan na kapag nawala na ito sa mundo, ay gagabayan ko ang kanyang anak na si Prinsipe Felipe upang humalili sa kanyang trono at pag-isahin ang 7 kaharian. Handa akong tumalima sa utos ni Haring Amado. Subalit bigla itong pumanaw. Napakiwari ng kanyang asawang si Rina Claudia, ay ako ang pumaslang. Nung mga huling araw, narinig nito ang pagtatalo namin ni Haring Amado. Dahil nais nitong sumumpa ako sa kanya, naprotektahan ko ang kanyang anak na si Prinsipe Felipe. Buo kong buhay. Hindi ko iyon magagawa dahil meron din akong mahalagang misyon sa aking sarili. Nais kong mabawi ang aming kaharian na inagaw ng personal na tagabantay ni Ama. Si Ama ang hari sa lugar ng Bamburo, kung saan ako isinilang. Habang nasa labanan, sinadyang patayin ni Karim ang aking amang hari para siya ang pumalit sa trono. Itong si Karim, ang personal na tagabantay ni Ama. Subalit lingid sa kaalaman ni Ama, meron din itong ambisyong maghari sa aming lugar. Pero bago ko ipagpatuloy ang pangyayari sa lugar ng Bamburo, balikan muna natin ang kwento sa lugar ng Quinto Limbo. Matatandaan ko, araw iyon ng kapistahan. Nakahimlay ang mga labi ni Haring Amado sa bulwagan ng palasyo. Nagluluksa ang mga tao dahil sa pagpanaw ng pinakamagaling at mabait na hari sa kasaysayan ng Quinto Limbo. Habang ako naman ay nasa malayo, nakamasid. Hindi ko namalayan ang pagpatak ng aking mga luha. Marami kaming alaala ni Haring Amado. Marami kaming labanang naipanalo. At isa ako sa dahilan ng kanyang pagiging hari. Nung sinakop ang Quinto Limbo sa mga banyaga, kaming dalawa ni Haring Amado ang nanguna sa labanan. Naipanalo namin ito
at hindi nagtagumpay sa pagsakop ang mga banyaga. Subalit habang binalikan ko ang nakaraan, nakaramdam ako ng isang matulis na bagay na dumampi sa aking tagiliran. Isang malakas na buses ang aking narinig at nag-uutos na itaas ang aking mga kamay. Dahan-dahan kong nilingon ang pinanggalingan ng buses habang itinaas ko ang aking mga kamay. Bumulaga sa aking paningin ang pulutong ng mga kasundaluhan sa palasyo na pinangunahan ni General Usman. Nandoon din si Reyna Claudia na matalim ang tingin sa akin. Pansin ko ang sobrang puot ng kanyang nararamdaman. Pagkalipas ng mga iilang araw, oras na para dalhin si Haring Amado sa kanyang huling hantungan. Habang ako naman ay nasa kulungan, ni hindi ko man lamang nasilayan sa huling pagkakataon ang kaibigan kong hari. Mga patak lamang ng aking mga luha ang nagsilbing huling pamamaalam kay Haring Amado. Lumipas ang mga araw na walang hari ang Quinto Limbo. Hindi pa pwedeng mamuno si Prinsipe Felipe dahil sa murang edad nito. Nagkaroon ng mga pagtatalo ang konsiho kung sinong italaga sa trono. Dahil sa mga nagbabadyang pag-atake ng mga nais sumakop sa Quinto Limbo. Sa madaling salita, nalagay sa alanganin ang kaharian. Habang ang Reyna Claudia, siya muna ang pansamantalang namuno. Subalit wala itong kakayahang pangunahan ang labanan. Kung sakaling umatake na ang mga kalaban, kung kaya't kailangan nila ng isang hari, papalapit na ang mga kalaban na nanggaling sa ibang kaharian upang palawigin ang kanilang nasasakupan. Ako naman ay nakaramdam ng sobrang pagkalungkot dahil wala akong magawa upang tulungan ang kaharian ng Quinto Limbo, ang lugar na matagal ko nang pinagsisilbihan at pinagpagurang paunlarin ng kaibigan kong hari na si Haring Amado. Dumating na ang araw upang ako'y litisin sa kasalanang hindi ko nagawa at kahit kailanman ay hinding-hindi ko magagawa. Nang biglang tumunog ang pintuan ng silda kung saan ako naroon, 4 na mga sundalo ang sumundo sa akin upang ako'y dalhin sa bulwagan kung saan nag-uumpukan ang mga miyembro ng mga hurado. Habang ako'y naglalakad, ay nakita ko ang nanggagalaiting mga mata ni Reyna Claudia na nakatingin sa akin. Subalit hindi pa man ako nakaupo, ay narinig namin ang malaking kaguluhan sa labas ng bulwagan. Napagtanto kong inatake ang palasyo ng mga kalaban. Sumiklab na ang digmaan. Mabuti at nakawala ako sa aking pagkagapos. Nang sumilip ako sa may bintana, napansin kong maraming nalaga sa mga sundalo ng palasyo. Kaya't kaagad akong kumilos upang hanapin sina Prinsipe Felipe at Reyna Claudia upang itakas sa mga kalaban. Dahil malapit ng magabi ang kasundaluhan ng Quinto Limbo at makuha ang kaharian, nagpupumiglas ang Reyna nang hawakan ko ang kanyang braso. Subalit madali kong ikinarga ito sa kabayo at pinatakbo ng matulin. Hindi ko alam kung saan ang aming patutunguhan. Basta ang laman ng aking isipan ay makalayo kami at may salba ang buhay ng Prinsipe at Reyna. Hindi pa man kami masyadong nakalayo, ay nilingon ko ang palasyo. Nakita ko ang nag-aalab na bugso ng apoy. Sinunog ng mga kalaban ng palasyo. Tuluyan ang nasakop ang Quinto Limbo sa pangkat ni Haring Ismael.
ang hari ng Sinawahan. Ipinagpatuloy namin ang aming paglalakbay kasama ang Rina Claudia at Prinsipe Felipe hanggang sa narating namin ang maliit na nayon. Isa itong malayong lugar na nasa sakupan ng Quinto Limbo. Mga iilang kabahayan lamang ang naroon. Yumuko ang mga tao nang makita ang rena. Doon muna kami nanirahan sa lugar na iyon. Alam kong hindi ito matuntun ng mga kalaban. Lumipas ang mga iilang buwan ng aming pamamalagi sa lugar na iyon. Napansin kong dahan-dahang na bago ang pakikitungo ng Rina sa akin. Naging mabait ito. Napagtanto siguro nito na hindi ko magagawa na patayin ang kanyang asawang hari at kaibigan kong si Haring Amado. Kinabukasan ay nagpaalam ako kay Rina Claudia upang magmasid at balikan ang Quinto Limbo. Maaga akong naglakbay kasama si Prinsipe Felipe upang magmasid sa palasyo. Habang naglalakbay kami sa daan, ay nakarinig kami ng malakas na sigaw ng isang babae. Dali-dali kaming bumaba sa kabayo na aming sinasakyan at suriin ang pinagmulan ng boses. Sa di kalayuan ay nakita ko ang dalawang lalaki na pinagtutulungang gahasain ng isang babae. Dali-dali akong kumilos at inawat ang dalawang lalaki sa kanilang gagawin. Biglang nagalit ang mga ito at hinampas ako ng dala nilang espada. Madali kong naiwasan ito at bilang ganti ay iwinasiwas ko ang aking dalang espada. Doon ko pinatamaan sa kanilang mga binti. Natumba ang dalawa sa lupa. At nang tanungin ko ang kanilang pinanggalingan, sila daw ay tauhan ni Haring Ismael. Nang marinig ko ang mga katagang iyon, ay hindi na ako nag-aaksaya ng panahon. Agad kong pinutol ang kanilang mga liig, habang ang babaeng kanilang gagahasain ay pinasakay ko sa aking kabayo papuntang palasyo. Habang naglalakbay kami, ay minabuti kong kausapin ang babaeng ito. Napag-alaman kong CD ang kanyang pangalan. Nabighani ako sa kanyang kagandahan na parang may lahing banyaga. Lumipas ang mga ilang oras ay tanaw na namin ang palasyo ng Quinto Limbo. Napansin ko ang maraming pagbabago sa palasyo. At dahil takip silim na ang mga oras na iyon, ay doon muna kami tumigil sa may mga malabong na mga puno sa likurang bahagi ng palasyo upang makapagpahinga at makapagplano kung paano makapasok sa loob ng palasyo. Nang makapagpahinga na kami at makapagplano sa mga dapat gagawin, ay nakausap ko ng sarilinan si Sidi. Habang si Prinsipe Felipe ay mahimbing na nakatulog dahil na rin sa sobrang pagod. Habang nag-uusap kami ni Sidi, ay nabanggit niya sa akin na ang kanyang ama at ina ay pinaslang ng mga tauhan ni Haring Ismael. Kaya't kailangan kong tuparin ang napagkasunduan namin ni Haring Amado na gabayan ang kanyang anak para mabawi ang kaharian ng Quinto Limbo na sinakop at inagaw ni Haring Ismael. Napag-usapan din namin ang aking buhay kung paano ako nakarating sa Quinto Limbo. Doon ako isinilang sa kaharian ng Bamburo nang biglang inatake ang aming kaharian ng mga banyaga at napatay ang aking ama sa nasabing digmaan. Buti na lamang at naitakas ako ni Padre Tiago, ang kaibigan at tagapagpayo ng aking ama. Nang mga panahong iyon, ay nasa 12 anyos pa lamang ako. Doon ako nakatira sa monasteryo ng Quinto Limbo dahil taga doon si Padre Tiago.
Dahil sa pagtuturo ni Padre Tiago sa akin, ay nagiging bihasa ako sa paggamit ng espada. Lumipas ang panahon, nasa tamang edad na ako. Isang araw, nagkaroon ng paligsahan sa palasyo. Mano-mano ang labanan. At ako ang nagwagi. Nung mga panahon na iyon, ay wala pa sa trono si Haring Amado. Kapatid siya ng kasulukuyang hari. Hindi siya ang orihinal na tagapagmana sa trono, kundi ang anak ng hari. Subalit suwail ang anak nito. Kaya't kay Haring Amado, itinalaga ang pagiging pagkahari. Hindi madali ang pagiging hari ng aking kaibigan. Dumaan muna ito sa matinding digmaan na muntik niyang ikinasawi. Ako ang kanyang alalay. Dahil nung nakita niya ang abilidad ko doon sa paligsahan, ay kaagad niya akong kinuha bilang personal niyang tagabantay at kasakasama sa bawat niyang lakad. Maraming nainggit sa akin dahil sa sobrang malapit ako kay Haring Amado. Kasama rin namin sa bawat lakad si Padre Tiago na naging matalik kong kaibigan. Lahat ng labanan ay naipanalo namin hanggang siya na ang nagiging hari ng Quinto-Limbo, si Haring Amado. Naputol ang pag-uusap namin ni Sidi nang magpakita na ang haring araw. Ito ang tamang oras sa plano naming pagpasok sa loob ng palasyo. Kaagad kaming kumilos upang lumapit sa pintuan ng palasyo. Tamang-tama nang makalapit kami, ay bumukas ang pintuan. May mga papasok na mga mangangalakal. Kaya't sumama kami sa grupo nila. Sinakluban namin ng mga tila ang aming mga ulo para hindi makilala. Nang tuluyan na kaming makapasok sa loob ng palasyo, ay bumungad sa amin ang kalunos-lunos na tanawin. May mga taong nakapako sa krus at mga pugot ulo na nakatusok sa mga matutulis na kahoy. At sa mga oras na iyon, ay may pinarusahan ng kamatayan doon sa unahan. Nang bigla akong napatigil dahil kilala ko ang taong kanilang papatayin. Habang sina Sidi at Prinsipe Felipe ay nanginginig sa sobrang takot. Kilala namin ang taong kanilang paparusahan na walang iba kundi si Padre Tiago. Lalo pa kaming nagulat nang makita namin si General Usman nakatabi ni Haring Ismael. Nagkatinginan kaming tatlo, ni Sidi at Prinsipe Felipe. Iisa lang ang namutawi sa aming isipan. Hindi kaya siya ang pumatay kay Haring Amado? Wala ng oras. Kailangan naming maisalba si Padre Tiago. Kaya't kaagad akong kumilos. Gumapang ako sa gilid ng isang kubo na may mga dayame, habang sina Sidi at Prinsipe Felipe ay nagtago sa likod ng malaking kahoy. Sinunog ko ang mga dayame para makaagaw atensyon sa mga taong naruroon at matigil ang gagawing pagpatay kay Padre Tiago. Nang mapansin ng mga ito ang pagsiklab ng apoy, ay biglang nagkagulo ang mga tao. Pati si Haring Ismael ay biglang napatayo. Nang magkaroon ako ng pagkakataon, ay kaagad kong tinanggal ang mga taling nakagapo sa kamay ni Padre Tiago. At nang madali kaming sumakay sa aming mga kabayo at tumakbo ng matulin papunta sa mga kakahuyan, may mga udyong ng bala ng mga pana na nagsisiliparan. Muntik mahagip si Prinsipe Felipe. Habang papasok na kami sa mga kakahuyan, ay napansin kong sinusundan kami ng mga sundalo ni Haring Ismael. Sobrang bilis ng kanilang pagtakbo. Mga 500 metro na lamang ang layo.
Buti na lamang at tuluyan na kaming nakapasok sa kakahuyan. Nang biglang may naisip kami ni Padre Tiago. Padre Tiago, dating gawi. Kaya natin ang mga ito. Maghiwalay tayo ng daan. Kayong dalawa ni Prinsipe Felipe ay lumiko kayo sa kaliwa at kami naman ni Sidi ay sa kanan. Tansya ko'y mga 10 lamang ang sumusunod sa atin. Ikutan natin ang mga hangal na ito. Ihanda mo, Padre Tiago, ang iyong pana. Pumisto tayo sa magkabilang bahagi ng kakahuyan at nang sa ganon ay madali natin silang patamaan. Sige, Marco. Maghintay lamang kami sa iyong hudyat. Pagpalain sana tayo ng Diyos. Sige na, Padre Tiago. Wala nang oras. Lumiko na kayo sa kaliwa at kami naman sa kanan. Naghiwalay kami ng daan ni Padre Tiago upang lituhin ang mga kalaban. Hindi nila kabisado ang kakahuyang iyon. Pero kami ni Padre Tiago ay dito kami palaging nangangaso. Nung bata pa lamang ako, kabisado naming dalawa ang pasikot-sikot sa lugar na ito. At nang makapwisto na kami, ay siya namang pagdaan ng mga sundalo ni Haring Ismael. At sa aking hudyat, ay pinakawalan namin ang udyong ng aming mga pana. Sapul ang mga kalaban. Narinig namin ang sigaw ng mga ito sa bawat pagtama ng mga pana. Nang masiguro naming ubos na ang mga kalaban, ay ipinagpatuloy namin ang paglalakbay papunta sa lugar ng Kimpawe, ang lugar na aming pinagtataguan. Habang naglalakbay kami, sa aming pag-uusap ni Padre Tiago, ay napag-alaman ko na nakipag-alyansa pala itong si General Usman kay Haring Ismael bago pa man pumanaw si Haring Amado. Napagkasunduan ng dalawa na si General Usman ang uupo bilang hari ng Quinto-Limbo, kaya pinatay nito si Haring Amado. Walang kapatawaran ang ginawa ni General Usman. At nang marinig ito ni Prinsipe Felipe, ay biglang pumatak ang kanyang mga luha. Di kalaunan ay narating na namin ang lugar ng Kimpawe. Nagulat si Rina Claudia nang makita niya si Padre Tiago, dahil akala nito ay patay na ang pare. Ngunit lalo pa itong nagulat at nagalit nang malaman nito ang totoong pumatay sa kanyang asawa. Hindi ko magawang pagtaksilan at patayin ang kaibigan at mahal kong hari, Rina Claudia. Bawiin natin ang Quinto-Limbo. Hikayatin natin ang mga taong nakatira dito upang sumanib sa atin at lusubin ang palasyo. Tumango lamang si Rina Claudia at ibinaling ang kanyang paningin sa anak niyang si Prinsipe Felipe. Makalipas ang 1 buwan, ay marami na ang sumapi sa amin at sinanay namin ang mga ito sa labanan. Hanggang sa lumipas pa ang 1 buwan, ay sapat na ang aming bilang para lusubin ang palasyo ng Quinto-Limbo upang mabawi ito sa mga kamay ni Haring Ismael. Ngunit kailangan naming pagplanuhan ito ng mabuti. Habang ito namang si Prinsipe Felipe ay araw-araw na nagsasanay sa paggamit ng espada. Hanggang sa tuluyan na itong gumaling at nagiging bihasa. Lumipas ang 1 linggo. Handa na kaming lahat para lusubin ang palasyo ng Quinto-Limbo. Makinig kayong lahat na mga taga Quinto-Limbo. Ang araw na ito ay nakatakda para sa atin. Hindi tayo lumalaban para sa akin. Hindi para kay Haring Amado o kay Prinsipe Felipe. Lumalaban tayo para sa ating mga ninuno. Ang lupaing ito ay atin. Isang malakas na sigawan ng mga tao ng Quinto-Limbo
ang umalingaw-ngaw sa burol ng Timbawe. Binaybay namin ang daan papunta ng palasyo. Kasama ang hukbo ng mga lumad na taga Quintulimbo. Ako at si Padre Tiago ang nasa unahan, habang sina Prinsipe Felipe, Reyna Claudia at Sidi ay nasa aming likuran. Dala namin ang pag-asa na mapawi ang kaharian ng Quintulimbo.